Samantala, iginagalang ng Malacanang ang kautusan ng Korte Suprema sa Solicitor General na magsumite ng kopya ng mga records kaugnay ng kampanya kontra iligal na droga ng Duterte administration. At mula sa Malacanang, nasa telepono si Rosa Licos para sa detalye ng balita. Yes, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Flor. Nanindigan ng Malacanang na handa ang Duterte administration na sundin ang rule of law. Ito ang reaksyon ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo nang tanungin hinggil sa reaksyon ng palasyo sa kautusan ng Korte Suprema sa Office of the Solicitor General na ilabas ang lahat ng ulat hinggil sa Oplan Tokhang ng Philippine National Police. Dagdag pa ng opisyal, handa itong sundin ang kinauukulang tanggapan. Liban na lang kung baligtarin ng Supreme Court ang desisyon nito at katigan ang anumang ihahaing motion for reconsideration. Kwestiyon sa kataas-taasang hukuman ang legalidad ng kampanya ng Duterte administration ng mga human rights group at mga kaanak ng mga nasawi sa anti-drug war. Kabilang naman sa mga pinabibigyan ng Oplan Tokhang report ang Center for International Law at ang Free Legal Assistance Group. Samantala, hinggil naman sa isang YouTube video na idinadawit at binansaga ng presidential son na si Paulo Pulong Duterte bilang isang drug lord, ayon kay Presidential Spokesperson Panelo, ito ay isang black propaganda. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Rosa Licos. Nagulat mula sa Malacanang.